Ikalawang digmaang pandaigdigan na nalasa ang Japanese Imperial Army sa buong Asya kabilang ang Pilipinas. Makaraan ng 4 na taon ay dumating ang puwersa ng Amerikano na siyang nagwakas sa kanilang pananakop. Kumalat ang balita ng pagsuko pero dahil kalat-kalat na ang sundalong Hapon ay may mga hindi nakaalam tungkol dito, lalo ng mga nasa kabundukan. Isa na rito si Lieutenant Hiro Onoda. Hindi siya naniwala na tapos na ang giyera at inabot ng 30 taon ang pagiging gerilya niya sa Lubang Island na matatagpuan sa Occidental Mindoro. Hindi karaniwang sundalo si Onoda. Isa siya sa intelligence officer na sinanay sa guerrilla tactics. Dahil dito, siya ang pinadala bilang isang espiya sa Pilipinas. Pagdating niya dito, inassign siya sa Lubang Island at ang pangunahing misyon niya dito ay i-check ang mga galaw ng barko ng mga Amerikano. Ang importansya kasi ng Lubang ay malapit ito sa bunganga ng Manila Bay. Kaya't kitang-kita lahat ng pumapasok at lumalabas dito. Kaya napaka-strategic ng posisyon na yon. Nakasama niyang namuhay sa bundok sina Corporal Shuichi Shimada, Private Yuichi Akatsu at Private First Class Kinshichi Kozuka. Para sa isang sundalong Hapon, ang emperador o emperor ay nakakataas sa lahat at ang sumabak sa giyera ay isang misyon at banal. Simple lang ang instruction sa kanya ng kanyang commander officer na si Major Yoshimi Taniguchi. Ito ang manatiling tapat sa tungkuling inata sa kanya at patuloy na lumaban. Nakasurvive sila sa kagubatan sa pamamagitan ng pagkain lamang ng saging at buko. Madalas ay kinikitil nila ang buhay ng mga taong napapadpad sa lugar na ito sa pag-aakalang ito'y mga kalaban. Madalas ay pinapas lang nila ito para kunan ng pagkain. 30 Pilipino ang nawalan ng buhay sa loob ng 3 dekada dahil dito. Ang isang kasamahan ni Onoda ay sumuko sa mga Pilipino noong 1950. Ang dalawa naman niyang kasama ay nasawi sa engkwentro sa mga police officers nung naglilibot ito sa kabundukan sa magkaiwalay na taon. Ang isa noong 1954 at ang isa ay noong 1972. At si Lieutenant Onoda na lamang ang natira sa isla ng Lubang. Noong dineklara na tapos na ang giyera ay nagpadala ang gobyerno ng mga helicopter at naghulog ng mga leaflets sa mga kabundukan at kagubatan na nakasaad dito ang surrender order ni General Tomoyoki Yamashita ng 14th Area Army sa mga kabundukan na nagsasabi na tapos na ang giyera. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng natirang sundalong Hapon dahil iniisip nito na maaaring propaganda lamang ito ng mga Amerikano. Si Onoda ay dineklara ng patay na sa pag-aakalang siya'y nasawi sa digmaan. Ngunit isang manlalakbay na estudyanteng Hapon na naghahanap sa kanya ay natagpuan siya sa isla ng Lubang. Ang estudyanteng ito ay si Norio Suzuki. Pinaliwanag ni Suzuki sa kanyang kababayang si Onoda na tapos na ang giyera. Subalit si Onoda ay tumangging sumama sa kanya at bumalik sa bansa. Sabi pa niya ay hindi siya aalis hanggat hindi mismo ang kanyang superior commanding officer ang magsabi sa kanya nito. Umuwi sa bansang Hapon si Suzuki at sinabi sa gobyerno ang kalagayan ni Onoda. Kaya't pinahanap ng emperor ng Japan ang kanyang commander officer na noong panahong yun ay retired na at nagbabantay na lang ng bookstore. Kaya't pinabalik si Suzuki na kasama ang isa sa opisyal ng gobyernong Hapon pati ang kanyang kapatid at maging ang commander officer niya na si dating Major Yoshimi Taniguchi. May mga dala pang litrato ng pamilya ni Onoda ang mga ito. Ang kanyang commander officer ay dumating sa Lubang na suot ang lumang uniforme ng pagkakasundalo para ma-recognize ito ni Onoda.
Kinilala nga ito ni Onoda at sinaluduhan niya ito. Noong binasa ng kanyang command officer ang order at pagdeklara ng pagtatapos ng gyera, ito ay sumuko na. Sa Manila ay idinala si Onoda sa palasyo ng Malacanang at isinuko ng sundalo sa presidente noong si Ferdinand V. Marcos ang kanyang espada, iba pang mga sandata maging ang iba pang mga kagabitan. Siya ay binigyan ng presidente ng Pilipinas ng amnestiya sa mga krimen na nagawa niya dahil sa hindi nito pagkakaalam na tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Siya ay umuwi sa bansang Hapon na dala ang karangalan mula sa pakikipagdigma niya para sa kanyang bayan at siya ay dineklarang pambansang bayani ng bansang Hapon. Ikalawang digmaang pandaigdigan. Nanalasa ang Japanese Imperial Army sa buong Asia kabilang ang Pilipinas. Makaraan ng 4 na taon ay dumating ang puwersa ng Amerikano na siyang nagwakas sa kanilang pananakop. Kumalat ang balita ng pagsuko pero dahil kalat-kalat na ang sundalong Hapon ay may mga hindi nakaalam tungkol dito lalo ng mga nasa kabundukan. Isa na rito si Lieutenant Hiro Onoda. Hindi siya naniwala na tapos na ang gyera at inabot ng 30 taon ang pagiging guerrilla niya sa Lubang Island na matatagpuan sa Occidental Mindoro. Hindi karaniwang sundalo si Onoda. Isa siya sa intelligence officer na sinanay sa guerrilla tactics. Dahil dito, siya ang pinadala bilang isang espiya sa Pilipinas. Pagdating niya dito, inassign siya sa Lubang Island at ang pangunahing misyon niya dito ay i-check ang mga galaw ng barko ng mga Amerikano. Ang importansya kasi ng Lubang ay malapit ito sa bunganga ng Manila Bay. Kaya't kitang-kita lahat ng pumapasok at lumalabas dito. Kaya napaka-strategic ng posisyon na yon. Nakasama niyang namuhay sa bundok sina Corporal Shuichi Shimada, Private Yuichi Akatsu at Private First Class Kinshichi Kozuka. Para sa isang sundalong Hapon, ang emperador o emperor ay nakakataas sa lahat at ang sumabak sa giyera ay isang misyon at banal. Simple lang ang instruction sa kanya ng kanyang commander officer na si Major Yoshimi Taniguchi. Ito ang manatiling tapat sa tungkuling inata sa kanya at patuloy na lumaban. Nakasurvive sila sa kagubatan sa pamamagitan ng pagkain lamang ng saging at buko. Madalas ay kinikitil nila ang buhay ng mga taong napapadpad sa lugar na ito sa pag-aakalang ito'y mga kalaban. Madalas ay pinapas lang nila ito para kunan ng pagkain. 30 Pilipino ang nawalan ng buhay sa loob ng 3 dekada dahil dito. Ang isang kasamahan ni Onoda ay sumuko sa mga Pilipino noong 1950. Ang dalawa naman niyang kasama ay nasawi sa engkwentro sa mga police officers nung naglilibot ito sa kabundukan sa magkahiwalay na taon. Ang isa noong 1954 at ang isa ay noong 1972. At si Lieutenant Onoda na lamang ang natira sa isla ng Lubang. Noong dineklara na tapos na ang gyera ay nagpadala ang gobyerno ng mga helicopter at naghulog ng mga leaflets sa mga kabundukan at kagubatan na nakasaad dito ang surrender order ni General Tomoyoki Yamashita ng 14th Area Army sa mga kabundukan na nagsasabi na tapos na ang gyera. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng natirang sundalong Hapon dahil iniisip nito na maaaring propaganda lamang ito ng mga Amerikano. Si Onoda ay dineklara ng patay na sa pag-aakalang siya'y nasawi sa digmaan. Ngunit isang manlalakbay na estudyanteng Hapon na naghahanap sa kanya ay natagpuan siya sa isla ng Lubang. Ang estudyanteng ito ay si Norio Suzuki. Pinaliwanag ni Suzuki sa kanyang kababayang si Onoda na tapos na ang gyera.
Subalit si Onoda ay tumangging sumama sa kanya at bumalik sa bansa. Sabi pa niya ay hindi siya aalis hanggat hindi mismo ang kanyang superior commanding officer ang magsabi sa kanya nito. Umuwi sa bansang Hapon si Suzuki at sinabi sa gobyerno ang kalagayan ni Onoda. Kaya't pinahanap ng emperor ng Japan ang kanyang commander officer na noong panahong yun ay retired na at nagbabantay na lang ng bookstore. Kaya't pinabalik si Suzuki na kasama ang isa sa opisyal ng gobyernong Hapon pati ang kanyang kapatid at maging ang commander officer niya na si dating Major Yoshimi Taniguchi. May mga dala pang litrato ng pamilya ni Onoda ang mga ito. Ang kanyang commander officer ay dumating sa lubang na suot ang lumang uniforme ng pagkakasundalo para ma-recognize ito ni Onoda. Kinilala nga ito ni Onoda at sinaluduhan niya ito. Noong binasa ng kanyang command officer ang order at pagdeklara ng pagtatapos ng gyera, ito ay sumuko na. Sa Manila ay idinala si Onoda sa palasyo ng Malacanang at isinuko ng sundalo sa presidente noong si Ferdinand V. Marcos ang kanyang espada at iba pang mga sandata maging ang iba pang mga kagabitan. Siya ay binigyan ng presidente ng Pilipinas ng amnestiya sa mga krimen na nagawa niya dahil sa hindi nito pagkakaalam na tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Siya ay umuwi sa bansang Hapon na dala ang karangalan mula sa pakikipagdigma niya para sa kanyang bayan at siya ay dineklarang pambansang bayani ng bansang Hapon.